Nandito na tayo ngayon sa part 2 ng ating Baguio tour. Papunta tayo sa Botanical Garden. Pagdating namin, napakahaba ng pila kasi isa lang daw yung cashier that time pero maya-maya nadagdagan din ng isa. 100 pesos ang entrance dito per adult. Kaya medyo mabigat yung binayaran ko kasi apat kami. So 400 pesos yun. Halos lahat ng tourist spot dito sa Baguio may entrance. At halos lahat din ng CR dito may bayad. Yung presyo ng bayad depende kung anong gagawin mo sa loob. Kung iihi ka lang, mas mura. Anyway, balik tayo dito sa Botanical Garden. Ang ganda rito. Kaya nga siya botanical kasi ang makikita mo dito ay puro halaman at puno. Ang daming magagandang bulaklak sa loob. Medyo malawak din itong Botanical Garden, masarap maglibot. Maraming areas na masarap mag-photoshoot, mag-enjoy ka. Marami rin ako nakita ditong iba't ibang halaman na dito ko lang nakita. Katulad ng mga to, kakaiba. Pwede ka rin mamili ng halaman dito kung may nagustuhan ka, binibenta nila to. At may coffee shop nga rin pala rito, nagkape na kami kanina. Okay dito sa Botanical Garden kasi malawak, hindi katulad ng mga iba naming napuntahan na maliliit lang sila. Wala kang masyadong malibutan. Pero dito sa Botanical Garden marami kang pwedeng makita, lalo na mga iba't ibang bulaklak. Nilibot namin ng buong area nito at nag-picture taking sa lahat ng mga magagandang spot. Then pagkatapos nun hindi rin kami nagtagal, nag-exit na rin kami rito. Kasi marami pa kaming ibang pupuntahan. Pero isang botanical garden sa mga ire-recommend ko na dapat mong mapuntahan pag bumisita ka ng Baguio. Lalo na kung mahilig ka sa mga bulaklak. Exit na tayo dito at papunta tayo sa next destination. Heto ang Bell Church. Ang entrance fee namin dito ay 20 pesos per adult. Puro halaman din na makikita mo rito at medyo pataas yung area. Kaya aakyat ka sa hagdan pataas para mas makita mo yung ganda ng paligid. Walang masyadong tao rito na nagpunta kami lang. Kaya okay na okay kasi hindi crowded. Sinubukan namin umakyat sa pinakataas para makita namin yung ganda ng city. Ang ganda rin ng view dito sa taas kaya nagpicture taking lang kami dito tapos bumaba na rin kami agad. Saktong-sakto yung weather dito sa Baguio kasi kahit may sikat ng araw hindi siya masyadong mainit. Masarap maglibot at maggala kasi malamig din yung simoy ng hangin. At kitang-kita mo rin yung ganda ng paligid kasi maaliwalas, hindi siya makulimlim. Nung inakyat nga pala namin ang tuktok ng Bell Church, meron kang makikitang bell sa taas. Dito sa tuktok, magandang mag-picture taking kaysa doon sa baba. Kaya pagkatapos namin dito, bumaba na rin kami kasi meron pa tayong pupuntahan. Ayan si Madam sinulit na. Hindi na kami bumaba at nag-picture taking dito, nadaanan na lang ng sasakyan namin ito. Ang sunod nating pinuntahan ay ang Strawberry Farm. Ang lawak din dito at pwede ka raw bumili ng strawberry direct sa farm. Ang presyo ay depende sa kilo na makukuha mo. Bukod sa mga strawberry na tanim nila rito ay may nakita rin akong mga lettuce. Pwede ka rin bumili ng mga bagong pitas nila gaya nito. Meron nga kami mga naabutan na ilang farmers na namimitas ng mga lettuce. Tapos binibenta ng 50 pesos yung isang plastic bag. Ewan ko kung ilang kilo yun. Strawberry lang kasi ang binili namin. Pagkabili namin ng strawberry, umalis na rin kami agad. Nagtingin-tingin lang kami saglit sa paligid tapos pumunta na kami sa pinakahuli nating destination. Mas madali talagang lumibot pag may nirentang kang sasakyan gaya namin. Nandito na tayo sa Igorot Stone Kingdom, ang ating huling pupuntahan. 100 pesos ang entrance fee rito per adult. Kung maglilibot ka sa Baguio, dapat laging nakaredy ang pang-entrance fee mo. Isa rin ito sa magandang puntahan dito. Maganda kasi yung pagkakagawa nila dito at paakyat din to papunta sa taas. Mas kitang-kita mo rin yung lugar pag nandun ka sa tuktok. At dahil nga ito na yung huli nating pupuntahan, medyo pagod na kami maglakad dito. Pero naakyat pa rin namin yung tuktok kasi mas maganda mag-picture taking doon. Kaya kung pupunta ka dito sa Baguio, isa rin ito sa maganda mong mapuntahan. Pero dapat ready ang binti mo sa akyat panaog kasi nga karamihan ng tourist spot dito sa Baguio ay ganon. Medyo maraming tao rito na nagpunta kami, maraming turista. 4:30 na yata ito ng hapon kung hindi ako nagkakamali. Simula kaninang umaga pa kami naglilibot, kaya pagkatapos namin nito ay dadiretso na kami ng hotel. Kaya kung naiisipan mo magpunta rito sa Baguio, mas maganda kung magre-rent ka rin ng sasakyan. Mas komportable kasi yon pero pwede ka namang mag-grab kung gusto mong mas makatipid. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit. Annyeong!